So kung titingnan nyo sa mapa, nasa pinakatimog na dulo ng Quezon ang Tagkawayan at dito, bawat sulok, bawat tanawin, parang may sariling kwentong ibinubulong sa'yo. So ano nga ba ang mga kwentong to? Anong naghihintay sa atin sa mga bundok, ilog at lalo na sa mga riles ng tren dyan? Sige, umpisahan na natin. Ang una nating pupuntahan isang lugar na talagang nababalot ng hiwaga. Okay, unang hinto natin, ang Bundok Baliwag. Pero teka, hindi lang to basta bundok. Para sa mga taga ron, para na rin itong isang buhay na karakter na bida sa mga alamat nila. Kasi pinaniniwalaan na itong bundok na to ay kaharian ng mga supernatural na nilalang. Nariyan daw ang Tambaluslos, ang Siriko at pakinggan nyo to, ang kinatakatakutang Torong Bakal. Bawat isa sa kanila may sariling kwentong nakakakilabot. At ang mas nagpapapaging totoo sa mga kwentong to ay yung mga personal na karanasan mismo ng mga lokal. Sabi nila, may naririnig daw silang malalakas na tunog ng tambol lalo na tuwing hapon at madaling araw na parang nanggagaling sa pinakaloob ng bundok. Nakakatindig balahibo, di ba? Dahil dyan, mayroon silang paniniwala sa tinatawag na bate. Isa itong sumpa o isang mystical event na nangyayari kapag naambala mo o hindi mo nirespeto yung mga elemental. Kaya ito'y isang paalala na mag-ingat kahit simpleng pagyapak lang sa maling halaman, pwedeng may mabigat na kapalit. Sige, mula sa mga anamat at paniniwala, lipat naman tayo sa isang, mas madugo at totoong bahagi ng kasaysayan na talagang nag-iwan ng marka sa buong bayan ng Tagkawayan. Napakahalaga ng riles ng tren sa Tagkawayan. Pero sa lahat ng bahagi nito, wala nang mas sikat at mas nakakatakot kaysa sa tulay ng kinatakutan. Oo, yan mismo ang pangalan niya. At bakit? Kasi tinatayang aabot sa 70 tao ang nasawi sa tulay na yan sa loob lang ng isang dekada. 70? Grabe no! At ang dahilan, yung disenyo mismo ng tulay. Sobrang kitid, halos isang talampakan lang ang espasyo sa gilid pag dumaan ng tren. Dahil sa dami ng aksidente, nakaisip yung mga residente ng paraan. Simple lang pero matalino. Naglagay sila ng isang sako na nakabitin sa gilid ng riles. So ang idea, pag dumaan yung tren, tatama yung sako at mag-iingay. Babala yun na paparating na ang tren. Pero dito, nangyari yung malagim na twist. Yung solusyon na inakala nilang makakapagligtas, yun pa pala ang nagdulot ng mas marami pang kamatayan. Kasi yung mga pasahero, pag narinig nila yung kalabog, dahil curious sila, sumisilip sila sa bintana para tingnan kung ano yun. At yun na. Pero, ang pamana ng Tagawayan ay hindi lang tungkol sa mga trahedya o alamant ng nakaraan. Buhay na buhay pa rin to ngayon, lalo na sa mga tradisyon at sining ng mga tao. Isang perfect example nito ay yung sining ng paglalala o paghahabi ng bayong. Grabe, isa itong kaalaman na ipinapasa-pasa na sa mga henerasyon at ang proseso nito napakabusisi mula sa pagpili ng dahon hanggang sa pagpapatuyo. At hindi lang to basta-bastang craft, no? May kaakibat siyang mga paniniwala. Halimbawa, yung mga bawal. Bawal daw humarap sa pinto habang naghahabi. Bawal silang tanungin kapag focused sila. At lalong bawal bilangin yung mga nahabi na. Ito yung mga gumagabay sa kanila sa bawat hakbang. So ayan, mula sa mahiwagang bundok, sa malagim na riles, hanggang sa napakagandang sining ng paghahabi, nakita natin kung gaano kayaman at kakomplikado ang kwento ng Tagkawayan. Nasulyapan natin ang mga mito, ang kasaysayan at ang sining nila. Pero eto ang abangan nyo, lahat ng to isang patikim pa lang, isang maliit na bahagi lang ng napakaraming kwentong nakatala sa buong cultural map ng Tagkawayan. Isipin nyo, parang unang pahina pa lang ng libro ang nabuklat natin. Ang tanong ngayon ay, handa na ba kayong tuklasin ang mga susunod pang kabanata? Dahil ang buong kayamanan ng pamana ng Tagkawayan naghihintay na sa inyo.